Pasensya na mga kabayan, nagkaroon lang tayo ng problema sa audio kanina. So upload ko lang uli na mas maayos. Maraming salamat. JD, paano mo inaalagaan yung mga tangan o gamit? Paano mo dinadasalan? Paano mo nililinis? Madalas ganito yung proseso sa gabay medalyon o iba pang gamit. Nagsisindi ako ng incenso candle for cleansing at doon ko binabanggit yung orasyon o dasal. Pwedeng ganito yung gawin nyo pero paalala lang ha, buhay na yung gamit susuotin na lang. Kumbaga, pampalakas ang proseso na ito. Kung wala kang oras, pwedeng sindihan mo yung kandila. Iwan ng 5 minuto, ayos na yun. Kung ikaw yung tipo ng tao na hindi mo alam yung gagawin mo sa buhay mo, subukan mo tong gabay medalyon. Makakatulong sa karir, negosyo, pag-ibig at kalusugan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan, naitago na lang natin sa pangalang Eman. Walang eksaktong taon. Sigihor. Kasagsaga ng tag-ulan. Abala ang lahat sa sakahan kabilang si Lolo Simon at Eman. Sa katunayan, napadayo lamang sila sa lugar upang magbigay ng tulong. Nang makitang maraming gawain sa sakahan, tumulong muna sandali ang mga ito. Sa kalagitnaan ng pagtatrabaho napahinto si Lolo Simon sa biglaang pag-init ng tanga na mutya na nakasabit sa leeg. Kagad itong napatingin sa paligid at mula sa hindi kalayuan, napansin niya ang isang babae na nakaupo. May dalang basket na puno ng prutas. Meron ding kakanin na nakabalot sa dahon ng saging. Maya-maya pa, isang lalaki ang lumapit doon sa babae. Ay paring Simon, si Kulas yan. Yung babae naman ang bagong nobya niya. Nagpakilala sila nung nakaraang araw lang. Wika ni Aling Dina. Napatingin si Lolo Simon sa ale. Ngumiti ang matanda sa sinabi nito. Binalik niya ang tingin sa magnobyo. Nandidilim na ang paningin sa babae. Maganda man ang labas na kaanyuan, hindi pa rin may kakaila ang tunay na pagkatao sa loob. Pero wala munang ginawa si Lolo Simon. Inisip niya na baka mabait naman. Marami na siyang nakasalamuhang aswang. Wala namang masamang intensyon sa mga tao. Baka ganun din ang isang ito. Lolo, umuwi na po tayo. Mukhang maya-maya lang. Lalakas na yung ulan, no? Delikado tayo niyan. Wika ni Eman. Napatingala si Lolo Simon sa kalangitan. Napansin na medyo makulimlim nga ng mga sandaling iyon. Maririnig na rin ang pagkulog at pagguhit ng kidlat. Napatango si Lolo Simon. Nagsimulang magpaalam sa mga magsasaka. Habang naglalakad palis ng sakahan, hindi niya maiwasang tignan ang babae na napatingin na rin sa kanya. Nang magkatitigan, kagad itong umiwas ng tingin. Nagmamadaling binitbit ang basket at saka umalis. Bakit po, Lolo? Meron po bang problema dun sa babae? May nararamdaman din ho ba kayo? Bakit Eha? Kilala mo ba siya? Ilang araw ko na yan nakikita dito, Lolo eh. Nobya ng pamangkin ni Aling Dina. Si Kulas. Ganun ba? Pero Lolo, alam niyo, masama din yung kutob ko sa babaeng yan eh. May isang beses pa nga, lumapit ako sa kanya. Talagang kakaiba eh. Muling napatingin si Lolo Simon sa direksyong dinaanan ng babae. Kahit malayo na ito, hindi pa rin nawala ang pagkaalerto ng mutya. Napakainit ng tangan. Nang tuluyang nakalis ang babae, umuwi na rin si Lolo Simon at Eman. Pagkarating sa tahanan, may masamang balita na bumungad. Sa ilog na nasa likod ng tahanan, may natagpo ang bangkay.
Nagkukumpula na ang mga tao para makiusisa. May iba na nagsasabing sinaksak ang katawan ng biktima. May nagsasabi din, wala na sa katinoan kaya nagpakamatay. Pero nang tignan ni Lolo Simon, wala sa mga nabanggit ang tunay na dahilan. Batay sa naiwang bakas ng salarin, hindi ito gawa ng anumang patalim. Lolo, siguradong napansin niyo rin may kutsilyo sa tabi ng bangkay pero hindi naman niya namatay dahil sa saksak. Tama po. Ganun na nga. Tinignan ni Lolo Simon ang buong paligid. Bawat taong naroon isa-isa niyang pinagmamasdan. Wala siyang kakaibang napansin. Hindi na rin aktibo ang mutya. Ang ibig sabihin nakaalis na ang salarin. Ilang sandali pa ang lumipas. Nagdatingan na ang mga otoridad para asikasuhin ng bangkay at mag-imbestiga. Nang magsimula na ang operasyon, napagpasyahan ni Lolo Simon na umuwi ng tahanan. Dumiretso naman ng kusina si Eman para magtimpla ng kape. Habang kasalukuyang isinasagawa ang investigasyon ng mga pulis, tahimik na nakaupo sa bakuran si Lolo Simon, pasimpleng humihigop ng mainit na kape. Lumipas ang ilang sandali. Unti-unti na ring nag-uwian ang mga tao. Bumuhos na naman ng malakas na ulan. Maging ang mga otoridad ay napilitang umalis. Dinala ng ambulansya ang bangkay. Sa pag-alis ng lahat ng tao sa lugar, naging alerto si Lolo Simon dahil sa pag-init ng mutya. Kaagad niyang tinignan ng paligid at buhat sa hindi kalayuan. Lumitaw ang babaeng nakita kanina sa sakahan. Sandali lang ito sa paningin. Nagmamadaling umalis. Na tila ba may kung anong inobserbahan. Susundan na sana ito pero hindi natuloy. Merong bumisitang dumating. Ang kapitan ng lugar, si Kapitan Hugo. Maulan na araw sa'yo, Lolo Simon. Wika ng kapitan. Maulan na araw din ho sa inyo, Kapitan Hugo. Ano nga atin at naparito kayo? Tanong ni Lolo Simon. May tatanong lang ako sa iyo, Lolo Simon. Ilang beses nang dinadalaw ng aswang ang lugar natin. Ngayon lang may patay na natagpuan dito malapit sa inyo, sa Sitio 1 at Sitio 5. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Dito sa lugar natin, ikaw lang ang may kaalaman para tapatan ng mga nilalang na yan. Ay sana naman, matulungan mo ang barangay natin. Napabuntong hininga si Lolo Simon. Inalok niya muna ng kape si Kapitan Hugo bago pinag-usapan ang mga bagay-bagay. Kahit noong hindi pa kapitan si Hugo, sa kanya talaga ito humingi ng tulong lalo na kapag usaping espiritual. Madalas inaaswang ang yumao nitong ina. Dahil sunod-sunod ang pagbubuntis. Magmula noon hanggang ngayon, siya na ang nagsisilbing takbuhan. Nang magkasundo, nagpaalam na si Kapitan Hugo dahil masama na rin ang banta ng panahon. Pasado 5:00 nang tumila ang ulan. Makulimlim pa rin sa labas. Malakas ang kulog at kidlat. Sinamantala ni Lolo Simon ang pagkakataon na pakainin ang mutya. Sinamahan ng Sheter Kangheles, pinangalagaan sa pamamagitan ng orasyon at dasal. Nagsisilbi namang bantay si Eman dahil kapag nagpapakain ng mutya si Lolo Simon, hindi ito pwedeng maistorbo. Mahigit ilang minuto ang lumipas bago ito matapos sa pagpapakain. Matapos nun, sabay na naghapunan ang maglolo. Sa kalagitnaan nito biglang uminit ang mutya. Kaagad namang napatayo si Lolo Simon at sumilip sa labas. Napalapit ito sa lagayan ng mga patalim.
kumuha ng itak at nagmamadaling lumabas. Madilim sa paligid, pero malinaw niyang nakikita ang tinuturo ng mutya. Sinundan nito ng matanda hanggang sa nagkaroon ng habulan nang mapansin siya nito. Umabot sa masukal na bahagi. Nagdadalawang isip si Lolo Simon na tumuloy. Madulas ang daanan, makipot, madilim. Nababahala siya sa posibleng mangyari sa loob ng kagubatan. Nagbigay na lamang siya ng babala sa nilalang. Maswerte ka. Madulas ang daanan. Hayaan mo sa susunod. Susungin ko ang baging yan. Sinisiguro ko sa'yo. Malalagutan ka ng hininga. Matapos magsalita ni Lolo Simon, dumungaw ang ulo ng aswang sa likod ng puno. Nakalitaw ang nanlilisik na pulang mga mata. Napatakip ng ilong si Lolo Simon. Nanunuot sa pang-amoy ang umaalingasaw nitong baho. Hanggang sa marinig ng matanda ang boses ng apo. Lolo? Lolo? Nasaan ka, Lolo? Napalingon si Lolo Simon nang marinig ang boses ni Eman. Makikita na rin ang ilaw ng solo sa unahan. Nang balikan ng tingin ng aswang, wala na ito. Unti-unti na ring humupa ang init ng mutya. Lolo, nandito lang po pala kayo. Akala ko kung ano nang nangyari. Bigla-bigla na lang po kayong tumatakbo eh. Ay wag mo kong alalahanin. Ayos lang ako. Man, nakakapanghinayang ano. Kung hindi sana madulas yung daanan, talagang makakatikim sa akin yung lintik na aswang na yon. Sayang ang pagkakataon. Lolo, hayaan mo na. Marami pa namang susunod na pagkakataon ah. Ikaw nga yung palagi nagsasabi sa akin ng ganyan eh. Matapos ang pag-uusap, umuwi sila ng tahanan. Masinsinang pinag-usapan ang mga bagay-bagay. Kinabukasan muling kumalat ang balita. May bangkay na namang natagpuan sa Sitio 5. 2 lalaki ang biktima. Magkaiba ang oras ng pagkamatay. Yung isa bandang 9:00 ng gabi at ang isa naman ay 1:00 ng madaling araw. Batay sa mga usapan, nakarinig sila ng pagsigaw. Humingi ng saklolo pero hindi nila malaman kung saan banda matatagpuan. Hindi rin nila maintindihan masyado ang boses. Tila nasa malapit lang ito. Kaso nga lang wala naman silang makita. Sa pagkalito, wala silang nagawa hanggang sa sumapit ang umaga. Bumungad ang mga bangkay sa harapan. Lolo, sigurado po yan. Aswang po yung may gawa nito eh. Maraming bakas ng kuko sa tiyan at dibdib. Dagdag pa yung sugatang leeg oh, dahil sa pagkakakagat. Kawawa naman tong mga to oh. Tama ka po. Naghihintay lang ako ng pagkakataon eh. Kailangan maaktuhan natin ng... Biglang uminit ang mutya ni Lolo Simon. Kagad siyang napatingin sa paligid. Hindi na nagtaka nang makita ang babae. Kasama nito ang nobyong si Kulas. Batay sa itsura ng dalawa, kakagaling lang nila sa sakahan. Lola Simon, nandito pala kayo. Ako si Kulas, pamangkin ni Aling Dina. Wika ni Kulas. Nagmano pa ito kay Lolo Simon. Sinenyasan niya ang nobya na magmano rin. Pero makikita sa mukha nito ang takot at pag-iwas na magkatitigan sila ng matanda. Hindi na nagtaka si Lolo Simon sa ipinapakitang kilos ng babae. Pasensya na po kay Lolo Simon ha. Mahihain kasi tong nobya ko eh. Hindi sanay makipag-usap at hindi rin sanay humarap sa mga tao. Ang pangalan ho pala niya ay Nene. Tumangulang si Lolo Simon. Ibinaling ang pansin sa mga tao na nakapalibot sa bangkay.
Palihim na inoobserbahan ni Lolo Simon si Nene na masyadong mailap sa kanya. Hindi na ito nakatiis. Dumistansya at lumayo. Nagpaalam na rin si Kulas. Sinundan na lamang niya ng tingin ang dalawang papalis. Hindi na rin sila nagtagal. Umuwi na makalipas ang ilang sandali. Pagkarating sa tahanan habang pinapalipas ang oras, nag-isip si Lolo Simon ng paraan kung paano mauhuli sa akto si Nene. Walang ibang tinuturong salarin ng mutya, kung hindi si Nene lamang. Sigurado rin si Lolo Simon na iisa lang ang salarin sa pagpatay ng mga inosenteng biktima. Walang iba kung hindi si Nene. Sa paglipas pa ng mga oras, sumapit na ang dilim. Lumabas si Lolo Simon bitbit ang matalim na itak. Sinindihan na rin ni Eman ang mga sulo sa bakuran. Lolo, mag-iingat po kayo ha. Wika ni Eman. Tumangulang si Lolo Simon sa apo nang makita ang aswang na tinuturo ng mutya. Hindi na ito nag-aksaya ng oras, kagad sinundan ng bakas. Nakarating siya sa Sitio 3. Malapit lang ito sa kanila. Buhat sa hindi kalayuan, nakita niya ang isang binata at babae. Naghahalikan ng dalawa. Namukaan ni Lolo Simon ang lalaki, apo ni Aling Tonya, pero ang babae ay hindi nakilala dahil nakatalikod. Pinagmasdan niya lang ang galaw ng dalawa hanggang sa mas lalong uminit ang mutya. Ilang sandali lang, hindi na tao ang hinahalikan ng lalaki. Lumapit si Lolo Simon. Hinila palayo ang binata na merong malaking sugat sa leeg mula sa kagat. Tatagain na sana niya ang aswang pero nakaiwas kagad. Hindi na rin nagawang mahabol dahil inalala ang binatang naghihingalo. Dinala ni Lolo Simon ang binata sa mismong tahanan ni Aling Tonya, pero hindi na naagapan dahil binawian na ng buhay. Napahagulgol. Nagwala si Aling Tonya sa sinapit ng apo. Ay Diyos ko! Sinong may gawa nito sa apo ko? Nakita ko ang apo mo. May kasamang babae pero nagbabalot kayo lang pala. Ang kasama niya, isang aswang. Tugon ni Lolo Simon. Hindi na nakapagsalita si Aling Tonya. Pinangunahan ng hinagpis at pagdadalamhati. Maging ang asawa na si Mang Raul ay hindi napigilang maiyak. Napabuntong hininga na lamang si Lolo Simon. Matapos makapagpaalam ay hinanap niya ang aswang. Nilibot ni Lolo Simon ang buong lugar. Bawat sulok sinuot para lang mahanap ang nilalang. Hindi naman siya nabigo. Hindi nagtagal ay nakita niya ito. May kinakausap na isa pang lalaki. Sa puntong iyon ay nasa anyong aswang ang nilalang. Hindi na nagulat pa si Lolo Simon sa natuklasan. Si Nene ang babaeng ito. Pinagmasdan niya muna ang dalawa. Pinakinggan ang usapan. Nalaman na inaakit ni Nene ang mga kalalakian. Ito ang susunod na magiging biktima. Hindi na pinatagal ni Lolo Simon. Kaso lang bago siya tuluyang makalapit sa lugar, nag-iba ang anyo ni Nene. Walang pagdadalawang isip na sinakmal sa leeg ang kawawang binata. Bumagsak na lamang ito habang bumubulwak ang dugo sa bibig. Nangisay. Kalaunay binawian ng buhay. Hoy Nene! Halika dito, aswang ka! Maigpit ang pagkakahawak ng matanda sa itak. Nagsimula na siyang magsambit ng dasal habang sinusundan ang dinadaanan ni Nene. Dinala siya sa malawak na patag kung saan hanggang tuhod ang haba ng mga damong ligaw. Saan ka ba nang galing? Mas mabuti pang umalis ka dito sa lugar namin kung ayaw mong patayin kita. Wika ni Lolo Simon. Pero hindi nakinig si Nene. Sa halip ay sumugod ito.
Kagad nagpakawala ng mga kalmot. Nakailag naman si Lolo Simon. Nagawang mapatamaan ng patalim ang aswang. Nataga ito ng itak sa braso. Nagmamadaling lumayo pagkatapos. Lumingon si Nene kay Lolo Simon. Masama ang titig. Tila nais tunawin ang matanda sa tingin. Kulang pa yan sugat na natamo mo sa dami ng biniktima mo dito sa lugar namin. Wika ni Lolo Simon. Muling nag-usal ng orasyon si Lolo Simon. Sumugod siya kay Nene. Nagkaroon ng saglitang palitan ng atake ang dalawa. Pero dahil sa proteksyon ng matanda, wala itong natatamong pinsala sa katawan. Hindi katulad ng aswang na muling nasugatan. Pero nakawala ito matapos masubsob sa damuhan si Lolo Simon. Pagkatayo ng matanda ay wala na si Nene. Ang tanging naiwan na lang, umaalingasaw na amoy ng nilalang. Hanggang sa unti-unting nawala ang init ng mutya. Tuluyan ng nakalayo ang nilalang. Hindi man natuluyan, hindi na rin nang hinayang si Lolo Simon dahil sa wakas. Nakaengkwentro niya na kung sino ang aswang na nanggagambala sa lugar. Kinabukasan, dumalaw si Lolo Simon at Eman sa burol ng apo ni Aling Tonya. Mangilan-ngilan lang ang nakiramay sa mga oras na yun. Dahil tanghaling tapat at nasa sakahan karamihan nagtatrabaho. Nagatid ng kaunting tulong ang maglolo para kahit papano may magamit na panggastos sa lamay. Sa kalagitnaan, nagip ng tingin ni Lolo Simon si Nene. Mahaba ang suot nito, lalo na ang pang-itaas. Maayos na tinakpan ng sugatang braso. Dahan-dahan nitong naglakad. Mababa ka sa muka na may iniinda sa katawan. Kagad itong sinundan ni Lolo Simon. Ilang distansya na lang sana mahabol na ng matanda. Pero hindi natuloy nang sumulpot si Kulas mula sa kabilang daanan. Magiliw nitong binati ang kasintahan. Inakbayan. Sabay na naglakad papunta ng sakahan. Bago sila tuluyang nakalayo. Lumingon si Nene. Sinalubong din ni Lolo Simon ang tingin ng babae. Ayos ka din Ang tigas ng babaeng to Wika ni Lolo Simon sa sarili. Napabuntong hininga na lang si Lolo Simon. Ilang sandali pa, lumapit si Kapitan Hugo. Nagtatanong kung nahanap na ba nito ang salarin. Wala talaga akong ibang maasahan, Lolo Simon. Alam mo naman na hindi naniniwala sa ganitong pulisya ng bayan Pilit nilang sinasabi. Ibang rason ang dahilan sa pagkamatay ng mga tao. Pero alam kong aswang ang may gawa nito. Wika ni Kapitan Hugo. Huwag kang mag-alala, Kapitan. Nakilala ko na kung sino ang aswang. Bigyan mo pa ako ng kaunting panahon. Mauhuli ko rin yan. Tugon ni Lolo Simon. Napangiti si Kapitan Hugo sa magandang balita. Nag-alok ng tulong katulad ng mga tanod. Isa lang ang naging pakiusap ni Lolo Simon. Mga tanod lang ang magroronda at may iwan sa gabi. Wala nang ibang tao na pwedeng lumabas. Kagad namang sumang-ayon ang kapitan sa mungkahi nito. Lolo, mukhang masama yata yung titig ni Nene sa'yo Wika ni Eman. Nang makaalis sa Kapitan Hugo, nilingon ni Lolo Simon si Eman. Napatingin din ito sa babaeng tinititigan. Nakatayo si Nene mula sa hindi kalayuan. Masama ang titig sa kanya. Tinignan lang din ito ni Lolo Simon. Magkatitigan ng dalawa sa loob ng ilang sandali. Natigil lang ito nang bumuhos ang malakas na ulan. Sumilong muna ang maglolo sa tahanan ni Aling Tonya, habang si Nene naman ay umalis na ng tawagin ni Kulas. Nanatili si Lolo Simon at Eman sa lamay.
habang nakaupo sa gilid. Hindi mapakali si Lolo Simon dahil nagiinit ang mutya. Hinanap ng paningin si Nene pero si Kulas lang ang nakita. Tinanong niya ang lalaki kung nasaan ang nobya. Naalerto naman si Lolo Simon sa naging sagot nito. Nauna pong umuwi ng tahanan eh. Magluluto pa daw siya. Kagad lumabas ng bahay si Lolo Simon. Hindi na alintana ang malakas na buhos ng ulan. Sumunod naman si Eman dahil sa pag-aalala. Binaybay nila ang daanan papunta sa bahay ni Kulas. Pero wala silang nabutan. Wala si Nene. Labis ang pag-init ng mutya ni Lolo Simon. Kaya napilitan siyang hanapin ng kinalalagyan ng aswang. Sinundan niya ang presensyang tinuturo ng mutya. Sa dulo ng pilapil, sa isang kubo, naroon si Nene. May kasamang ibang lalaki. Katulad nung nakaraang gabi, muling nililinlang para makapambiktima. Kahit madulas ang daanan, binilisan ni Lolo Simon ang paglalakad. Hinugot niya ang itak sa tagiliran, pero bago pa man siya makarating sa kubo, sumasabay na sa ingay ng ulan ang sigaw ng biktima. Saktong pagdating ni Lolo Simon, bumagsak na ang lalaki. Nahawakan naman niya ang aswang at tinaga. Natamaan ito sa likuran, kaya gano'n na lamang ang pag-angil. Napabitaw si Lolo Simon dahil sa lakas ng kalmot nito. Hindi naman siya nasugatan, pero kakaiba ang lakas na taglay ng aswang. Napadaing pa ito nang tumama ang likod sa dulo ng mesa sa gilid. Dahil sa pananakit ng bahagi ng katawan, nagkaroon ng pagkakataong makatakas ang nilalang. Sinubukan naman itong habulin ni Eman, pero kagad siyang pinigilan ng lolo. Walang sapat na kalaman ng apo para kumalaban sa ganong klaseng nilalang. Napaupo na lamang si Lolo Simon. Pinahupa ang pananakit ng likod. Inutusan niya rin sa Emma na humingi ng tulong. Unang dumating ang iilang kalalakihang kasama si Kulas. Inasikaso nila ang bangkay ng biktima at maayos na tinakpan. Hindi naman pwedeng galawin. Kailangang makita ng otoridad ang sitwasyon. Natawagan na rin ito ni Kapitan Hugo. Nako, pang ilang bangkay na ba to? Kawawa naman. Ang dami nang namamatay sa lugar natin. Wika ni Kulas. Napatingin si Lolo Simon sa kanya. Nakakaramdam siya ng awa. Wala itong kaalam-alam sa ginagawang kasamaan ni Nene. Gusto mang sabihin ng katotohanan, ngunit mas pinili ni Lolo Simon ang manahimik dahil maaaring mas lalong gumulo ang sitwasyon. Pagdating ng mga pulisya, naging maingat si Lolo Simon sa sagot. Siya lang ang natatanging nakakita ng kaganapan. Hindi na rin niya pinasali si Eman. Kamuntikan pang maipit dahil sa itak na nakita. Mabuti na lang, nakumbinsi ang otoridad na wala siyang kinalaman sa nangyari. Batay sa sugat ng biktima, wala namang bakas ng patalim. Kaya nabura ang pagdududa kay Lolo Simon. Sa paglipas ng mga araw, mas nadagdagan ang patayang nagaganap. Bawat araw may bangkay na natatagpuan. Puro kalalakian. Makailang ulit na ring hinanap ni Lolo Simon si Nene pero ang sabi ni Kulas, umalis na ito. Bumalik na ng probinsya. Tinanong ni Lolo Simon kung saang probinsya. Wala namang naisagot sa kanya ang binata. Ikaw ba, Kulas? Wala ka bang nararamdaman sa katauhan ni Nene? Wala ka bang napapansing kakaiba sa kanya? Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo Simon? Sa mga sandaling magkasama kayo, hindi mo ba siya pinaghihinalaan? Wala ka bang kakaibang napapansin? Mga kilos na pwede mong pagdudahan?
Sandaling napaisip si Kulas. Napatingin sa malayo. May mga pagkakataon na masyado siyang mailap eh. Umiiwas tapos palagi nagpapaalam na lalabas para magpahangin. Matagal bago makabalik eh. Kapag tatanungin ko naman, ang sinasabi, naaaliw daw siya sa mga bituin kaya natatagalan sa labas. Yun lang ba? Wala na bang iba? Kapag bumabalik po siya, palaging nakaligo na eh. Nakapaghugas na ng katawan. Kasi yung banyo namin nasa labas naman eh. Kaso nga lang may kakaibang amoy. Parang amoy kalawang, malansa. Hindi ko humaintindihan. Kung hindi mo mamasamain ko Las, pwede ko bang malaman kung saan mo siya nakilala? Doon lang ho sa daanan patungo sa bayan. Nung lumuwas ako para magbenta ng ani, madalas ko siyang nakikita hanggang sa nagkaroon kami ng pagkakataon para makapag-usap. Doon po nagpatuloy na eh. Nagkamabutihan ho kami. Tugon ni Kulas. Napabuntong hininga si Lolo Simon. Kinausap niya si Kulas na kung maaari, tulungan siyang pabalikin si Nene. Madali namang kausap ang binata at kagad sumunod. Naghintay si Lolo Simon sa muling pagbabalik ni Nene. Inasahan na tutulungan siya ni Kulas. Habang naghihintay sa pagbabalik, inihanda na rin niya ang sarili, siniguradong nasa kondisyon ng mutya sa sandaling makaharap muli ang nilalang. Sa tuwing sasapit ang 6:00 nagsasagawa ng orasyon si Lolo Simon. Habang nakalood sa harapan ng altar, bigla siyang napatigil sa pag-init ng hawak na mutya. Mula sa kung saan, damang-dama nito ang presensya ng aswang. Tinapos niya ang pagkakarga ng orasyon. Nagmamadaling lumabas. Sinunda ng direksyong itinuro ng mutya. Katulad ng inaasahan, nakabalik nga si Nene. Ngayon may binabalak na namang biktimahin. Kagaya ng paulit-ulit na paraan ng panlilinlang ni Nene, nililibang niya sa usapan ng biktima kasabay ng pang-aakit. Sa sandaling bumigay ang kausap, saka ito susunggab. Bago pa man ito mangyari, lumapit na si Lolo Simon. Nabigla din si Nene. Sandaling natigilan kasabay ng panginginig. Idiniin ni Lolo Simon ang mutya sa mismong balikat nito. Nagulat maging ang lalaking kasama. Iha, hindi ka taga rito Wika ni Lolo Simon. Tumangulang ang lalaki sa kanya. Hindi mawala ang pagtataka. Napalunok na lang si Nene habang palihim na iniinda ang pinsalang idinudulot ng mutya sa katawan. Sige na Iha, umalis ka na sa lugar na ito kung ayaw mong mamatay. Matapos magsalita ni Lolo Simon, natatarantang umalis ang binata. Nang silang dalawa na lang ang naiwan, nagsimula na ang gulo. Pilit pang nanlaban ang aswang. Pero sa lakas nito hindi maiwasang madaig si Lolo Simon. Kahit may kalakasan pa rin ang pangangatawa ng matanda, hindi maiwasang matumba sa tuwing nawawala ng balanse. Nagtangka pang tumakas ang aswang pero mabuti na lang sumunod si Eman. Nahampas niya ito ng dinampot na kahoy, kaya napasubsob sa putikan si Nene. Nang makatayo si Lolo Simon, kagad niya itong tinaga. 2 beses niya itong inulit. Natigilan naman ang matanda nang hindi na ito gumagalaw. Lolo, patay na ho yata. Napatitig si Lolo Simon sa nakahandusay na si Nene. Inilapag sa mesa ang itak. Sinubukang hawakan ng aswang. Paulit-ulit niyang niyugyog. Hindi na ito gumagalaw. Nakapikit na rin ang mga mata. Pinulsohan ito ni Lolo Simon. Pero bago pa man maramdaman ang pulso, bumangon si Nene.
walang pagdadalawang isip na sumunggab. Dali-dali namang kumaripas ang nilalang. Nang makabawi si Lolo Simon, binitbit muli ang itak at hinabol si Nene. Kahit masyadong madulas ang daanan, sinikap pa rin niyang humakbang. Hindi kailanman inalis ang tingin sa sinusundang aswang. Hanggang sa makarating sa masukal na bahagi ng kagubatan, napahinto si Lolo Simon. Lalo pang lumakas ang ulan. Nagdadalawang isip na sumuot sa loob ng gubat. Pero dahil tila hinahamon siya ni Nene, inaantay siya sa bandang unahan. Napilitang magpatuloy si Lolo Simon. Sa bawat pagakbang ng matanda, siya ring paglakad palayo ni Nene. Nakatitig sila sa isa't isa habang lumalakad. Maigpit na rin ang pagkakahawak ni Lolo Simon sa itak. Palihim na nag-uusal ng dasal sa isipan. Kahit nababasa ang katawan dahil sa ulan, nararamdaman pa rin ang pag-init ng mutya. Ilang sandali pa sumugod na ang aswang. Naging handa si Lolo Simon. Kagad sinalubong ng taga ang nilalang. Nakailag pa ito nung una, pero napuruhan sa uli. Tumama ang talim ng itak sa mismong pisngi nito. Itatarak na sana ni Lolo Simon ng patalim nang marinig ang boses ni Kulas. Sandali itong nalingat. Natakasan na naman. Susundan na sana niya ang bakas ng dugo sa mga halaman nang bumungad sa mismong harapan si Kulas. Nagtataka ito nang makita siya. Lolo Simon, ano pong ginagawa niyo dito sa gubat? Masyadong malakas ang ulan madulas pa. Wika ni Kulas. Nilakasan niya ang boses para magkarinigan sila dahil sa lakas ng buhos ng ulan. Ikaw ba, iho? Anong ginagawa mo dito? Hinahanap ko po si Nene. Napagsabihan ko po siya Ayaw kasing pumunta sa inyo. Nakita ko siyang sumuot dito pero hindi ko naman mahanap. Nandito siya kanina, Kulas. Tatapusin ko na sana, kaso bigla kang dumating. Ha? Teka, papatayin niyo siya? Lolo, bakit naman o? Hindi kaagad nakapagsalita si Lolo Simon. Patuloy namang nagtanong sa kanya si Kulas. Ano bang kasalanan niya? Teka, ikaw ba yung may gawa ng mga sugat niya sa katawan? Lolo Simon, hindi ko alam na ganyan kayo kasaba. Wika ni Kulas. Kaagad itong tumalikod at umalis. Hindi naman magawang sisihin ng matanda ang binata. Wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari. Sinundan pa rin ni Lolo Simon si Nene hanggang sa makarating sa bahay na tinutuluyan. Pero nang mapansin siya ni Kulas, sinaraduhan niya ng pintuan ang matanda. Kulas, makinig ka sa akin. Hindi tao ang kinakasama mo ay sayang aswang. Buksan mo ang pintuan, iho. Habang hindi pa uli ang lahat, ikaw ang susunod na mabibiktima. Wika ni Lolo Simon mula sa labas ng tahanan. Pero kahit anong pakiusap ng matanda, walang balak makinig si Kulas. Tuluyan na itong nabulag sa pagmamahal at sa lamangka ni Nene. Nang wala nang magawa si Lolo Simon, si Aling Dina na ang pinuntahan. Kinausap niya ang tiyay ni Kulas. Humingi ng tulong para ihiwalay si Nene. Hindi na rin nagtaka si Aling Dina nang sabihin ni Lolo Simon na isa itong aswang. Sinasabi ko na nga ba? Kaya pala hindi mapalagay ang loob ko kapag nakikita ko ang babaeng yan. Masyado rin siyang mailap sa tuwing susubukan kong kausapin eh. Hindi nga ako nagkamali ng kutob. Aswang nga! Kaya kailangan kong tulong mo, Dina. Kailangan maihiwalay si Kulas bago pa mauli ang lahat. Pwede siya na ang mamatay. Sumang-ayon naman si Aling Dina sa binabalak ng matanda. Ilalayo ni Aling Dina si Kulas. Samantalang gagawa naman ng paraan si Lolo Simon kay Nene.
Ang plano ni Aling Dina, magpapatulong kay Kulas para dalhin ng mga pinamiling prutas. Hindi pa sana ito papayag. Nagtataka kung bakit gabi sila aalis. Gayong sarado ang pamilihan sa ganong oras. Pero wala naman siyang nagawa sa tiyahin. Sa kabilang banda pag alis nila, hinahanap ni Nene si Kulas. Sa pagkatok niya sa tahanan ni Aling Dina, salip na ang nobyo ang bumungad. Si Lolo Simon ang nagbukas ng pintuan para sa kanya. Wala dito ang hinahanap mo, Nene. Pero nandito yung taong papatay sa'yo. Wika ni Lolo Simon. Mula sa likuran, gamit ang kinonsagrang baging, iginapos ni Eman si Nene. Nagwawala pa ito, pero wala siyang nagawa matapos usalan ni Lola Simon, kasabay ng pagpapainom ng lana. Sa tahimik at maingat na paraan, dinala si Nene sa tahanan upang doon isagawa ang orasyon. Sa puntong iyon, susubukan ni Lolo Simon na gamutin ang pagkaaswang. Ibalik siya sa pagiging normal na tao. Pero kung hindi na madadaan sa gamutan, baka sakaling ito na ang magiging katapusan ng nilalang. Pagkarating sa bahay, iginapos ng maigi ni Eman si Nene. Dali-daling hinanda ni Lolo Simon ang gagawing ritual. Naroon na sa mesa ang langis, libro ng orasyon, iba't ibang mga tangan. Ilang sandali pa ay muli na namang nagwala si Nene. Bumungad ang nakakakilabot na itsura. Pinakiramdaman ni Lolo Simon hanggang sa napailing na lang ito. Lolo, bakit po? Hindi na ito madadaan sa gamutan, Emad. Masyado nang malalim ang pagkakakapit ng aswang sa kanya. Wala nang ibang paraan. Kailangan na natin siyang patayin. Umangil ng napakalakas si Nene. Kaya naman binusala ng kanyang bibig. Halos masira na ang mga lubid na nakatali sa kanya sa lakas ng dalaga. Paulit-ulit winiwisikan ni Lolo Simon ng lana ang nilalang. Wala rin siyang tigil sa pag-uusal ng orasyon. Ilang sandali pa bumalik na sa anyong tao si Nene. Nanghina, nagtamo ng maraming galos mula sa pagkakapaso ng lana. Hindi nagtagal ay dumating si Kulas. Nakasunod si Aling Dina. Pilit na pinipigilan ang pamangkin. Nene! Lolo Simon, ano bang ginagawa niyo? Halos magiba ang bakuran ni Lolo Simon dahil sa pagpupumilit ni Kulas na makapasok sa loob. Dalawa na ang pumipigil dito, si Eman at Aling Dina. Pero masyadong makulit si Kulas. Nais mailigtas ang dalaga. Ano ka ba, Kulas? Sinasabing aswang niyang nakilala mo eh. Ano gusto mo? Mabiktima ka rin niya. Siya ang dahilan kung bakit marami namamatay dito. Wika ni Aling Dina. Hindi totoo yan. Hindi aswang si Nene. Gusto niyo lang na ilayo siya sa akin. Pakiusap, tigilan niyo ho ang ginagawa niyo. Wika ni Kulas. Nababaliw ka na ba? Hindi mo ba nakikita ang itsura niya? Hindi ho. Baliw kayo. Hindi ho siya aswag. Iginiit ni Kulas ang paniniwala. Pero hindi nagpatinag si Lolo Simon. Ipinagpatuloy ang pagpaparusa kay Nene. Umarte naman ang aswang na siya ang biktima. Paniwalang paniwala naman si Kulas. Inihanda na ni Lolo Simon ang patalim na gagamitin sa pagpatay kay Nene. Isang purong tansong balisong. Ilang araw na itong nakababad sa dugo ng babaeng usa. Bumuelo na ng pagtarak si Lolo Simon sa aswang. Nagulat na lamang ang matanda. Dinamba siya ni Kulas. Napasubsob ito sa lupa matapos mabigwasan. Kagad niyang kinalagan si Nene at tinayaang makatakas. Nang makabangon si Lolo Simon, malakas sa sampalang ginawa niya kay Kulas. Isa kang hangal.
Pinatakas mong nilalang na may kasalanan kung bakit may namamatay dito araw-araw. Ngayon, kapag nakapambiktima yon, ikaw ang uunahing kukulas. Nagkakamali ho kayo, Lolo. Hindi nga aswang si Nene. Kung aswang siya, edi sana matagal niya na akong biniktima. Natural hindi ka bibiktimahin ng nilalang. Ikaw ang ginagamit niya para hindi siya paginalaan dito sa lugar natin. Masyado ka lang napapaikot sa mahika ng nilalang. Sa galit ni Lolo Simon, kamuntikan niya ng mataga ng itak si Kulas. Mabuti na lang kagad siyang napigilan ni Eman. Dahil kung hindi, maaaring napatay na nito ang binata. Kinaladkad naman ito ni Aling Dina, walang tigil na pinagsabihan. Matapos ang kaganapan, mabilis na hinanap ni Lolo Simon at Eman si Nene. Pinakiramdaman ni Lolo Simon ang paligid. Hinayaan ang mutya na hanapin ang aswang. Kalaunay natukoy nila ang kinalalagyan nito. Umabot pa sila sa kabilang sityo. Nilapitan ni Nene ang dalawang lalaking nag-iinuman sa madilim na bahagi. Humandusay siya sa harapan ng mga ito. Nagpanggap na humingi ng tulong. Naniwala naman ang dalawa dahil sa dami ng sugat sa katawan. Pero paglapit sa kanya ng mga kalalakian, kagad niya itong sinakmal. At yung isang lalaki naman, habang pasuray-suray na naglalakad sa kabaan ng daanan, sumisigaw ito pero walang nakakarinig sa kanya. Pero bago tuluyang maatake ni Nene, sumigaw si Lolo Simon. Tumigil ka na, Nene! Tayong dalawang magtuos! Sa puntong iyon, hindi pinaunlakan ni Nene ang hamon ni Lolo Simon. Kagad siyang tumakbo palayo sa lugar. Hindi naman pwedeng pabayaan ni Lolo Simon ang naghihingalong lalaki. Binigyan niya ng lunas. Binilinan si Emma na dalhin sa kalapit bahay upang mabigyan ng maayos na pagpapahingaan. Pagkatapos nun ay sinundan niya si Nene. Hanggang sa makarating si Lolo Simon sa bahay ni Kapitan Hugo, nagtataka siya dahil maraming tao roon. Naroon na ang lahat ng tanod, pati na rin ang mismong kapitan. Nang usisain niya, 2 bangkay ang bumungad. Lolo Simon, mabuti naman at nandito ka. Tignan mo, 2 bangkay na naman ang natagpuan. Habang nagroronda ang mga tanod, ito ang nahanap nila sa magkaibang lokasyon. Pero dito lang sa lugar natin. Kagabi rin may inaswang sa kabilang sityo. Pero buti na lang hindi natuluyan ang sabi ng biktima. Isang babae ang lumapit sa kanya. Niyaya siyang sumama pero ang problema, hindi niya matandaan kung ano itsura ng babae. Isa lang naman ang babaeng aswang dito sa lugar natin. Sino ho? Walang iba kung hindi si Nene. Ilang beses ko na siyang nahuli pero palaging nakakatakas eh. Kapitan, baka pwedeng mahiram ang mga tanod mo. Hihingi ako ng tulong para mapabilis ang pagkahuli kay Nene. Pakiusap. Dakpin niyo rin si Kulas upang hindi na makialam. Wika ni Lolo Simon. Pumayag naman si Kapitan Hugo. Inutusan ng mga tanod na sundin ang anumang inutos ni Lolo Simon. Nagsikalat sa buong lugar ang mga tanod. Samantalang pinuntahan naman ni Kapitan si Kulas. Pansamantalang kinulong para hindi na manggambala sa isinasagawang operasyon. Mahigit ilang oras ang lumipas. Wala pa ring Nene na nakita. Pero may isang bangkay na naman ang natagpuan. Sa pagkakataong iyon mas bata ang biktima. Pinasok ng aswang sa mismong tahanan at doon pinatay. Saksi pa ang ina na nakaratay sa higaan buhat ng iniindang sakit. Ayon sa kanya, babae ang aswang. Dali-daling hinanap ni Lolo Simon si Nene sa paligid. Nakarinig siya ng sigawan doon sa may sagingan. Kagad siyang pinuntahan ng mga kasamahan subalit huli na ang lahat.
Nangingisay, nakahandusay na lamang ang tanod, nakalaunan ay binawian din ng buhay. Sugatan pa ang iba matapos sugurin ni Nene. Nakalmot sa iba't ibang bahagi ng katawan. Itigil mo na to, Nene! Muling humarap ang nilalang sa kanya. Sa puntong iyon, mas agresibo ang aswang. Walang humpay sa pagtulo ang laway. Istorbo kang matanda ka. Iilan na lang ang kulang para matapos ko ang ritual. Tumatagal ako dahil sa'yo. Ilang lalaki na lang ang kailangan kong biktimahin, kaya huwag ka nang mangialam. Kagad siyang sumugod kay Lola Simon. Nakailag naman ang matanda at nagawa siyang tagain. Kahit sa kamay lang tumama, mas lalong nagalit ang aswang. Patuloy na sumusugod ang aswang hanggang sa paulit-ulit na natatamaan. Marami na itong sugat sa katawan. Makalipas ang ilang sunod-sunod na tagang natanggap, ayaw pa rin sumuko ng nilalang. Sinubukan pa ni Nene na idamay ang mga tao sa paligid, pero hindi niya na nagawa. Matapos pagtulungan ng mga tanod at ilang taong bayan. Bugbog sarado si Nene, pero hindi ibig sabihin ay tuluyan na siyang mamamatay. Pinatigil ni Lolo Simon ang mga ito. Pinalayo muna sa lugar. Ako nang bahala kay Nene. Sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ang lahat ng kasalanan niya sa lugar natin. Wika ni Lolo Simon. Sa tulong ni Emma nakakarating lang galing sa pag-aasikaso ng sugatang biktima. Dinala ang nangihinang katawan ni Nene sa malawak na kapatagan, malayo sa mga tahanan. May iilang sumunod upang masaksihan ang gagawing paniningil ng kasalanan. Dahil walang dalang panali, maiging binantayan ni Eman ang galaw ni Nene. Hindi na ito masyadong nakakakilos. Tama na, Nene. Tumigil ka na. Patahimikin mo na kami at manahimik ka na. Inilabas ng matanda ang langis. Ilang beses na winisik sa katawan ng dalaga, kasabay ng ilang ulit na orasyon. Pagkatapos nun, muli niyang inilabas ang balisong na purong tanso. Habang nagdarasal si Lolo Simon, maigpit namang hinawakan ni Eman si Nene mula sa likuran. Nagwawala na ito, pero hindi na ganong kalakas. Matapos dasalan ng patalim, itinarak sa puso ng aswang. Dahan-dahang napalood si Nene, unti-unting nawala ng buhay. Nang mapagtantong patay na si Nene, nagtulong-tulong ang lahat ng tao sa lugar. Nagsagawa sila ng malakas na apoy upang sunugin ang katawan ng aswang upang hindi na ito muling mabuhay. Lolo Simon, maraming salamat po sa tulong. Marami na kayong naitulong sa mga mamamayan natin mula sa pangkabuhayan hanggang sa kaligtasan. May ilan mang nasawi, pero maraming buhay ang naisalba nyo. Naway gabayan kayo ng husto ng may kapal upang matutukan ng seguridad ng lahat laban sa mga nilalag. Wika ni Kapitan Hugo. Ay wala hong problema, Kapitan. Ginagamit lang akong instrumento ng may likha upang pigilan ng mga nilalag na mula naman sa panig ng kadiliman. Hanggat nabubuhay ako, hanggat kaya ko, poprotektahan ko ang baryo. Wika ni Lolo Simon. Dumating si Kulas sa lugar. Lumapit sa kanya at humingi ng kapatawaran sa ikinilos. Naintindihan naman ito ni Lolo Simon dahil biktima rin ang binata. Binalaan na lamang siya. Huwag basta-basta magtiwala. Higit sa lahat, huwag mabulag sa kagandahang panlabas. Mag-obserba. Huwag kagad magtiwala. Pagkarating sa tahanan, dumiretso si Lolo Simon sa altar. Nilinis ang lahat ng ginamit, binasbasan, kinonsagra,
at muling nagdasal. Nang maramdaman ng muling pag-init ng mga tangan, dito pa lamang nakampante si Lolo Simon at tuluyang nakapagpahinga. Lumipas ang mga araw, wala nang nabalitaan si Lolo Simon. Naging payapa na ang lugar. Pero hindi pa rin siya nagpakampante dahil may mga kahinahinalang tao na dumadayo sa lugar. May iba pang nagpapanggap na mamimili ng ani. Dinadaan sa pagpakyaw ng mga yamang bukid ang pakikitungo sa mga tao. Pero wala namang nagtagumpay dahil bantay sarado ng grupo ni Kapitan Hugo at Simon ang buong lugar. Madalas silang nag-iikot ni Eman sa buong baryo. Bawat taong napapadayon na hindi kilala ay pinakikiramdaman. May mga pagkakataon na umiinit ang mga tangan. Senyales na may aswang o anumang kapamakan sa paligid. Sa tuwig may tinuturo ang mutya. Kaagad itong inaaksyonan ni Lolo Simon. Pero hindi na ganong kalala. Hindi katulad ng kay Nene. May ibang nadadaan sa usapan at pakiusap. Mariing binalaan at sa sandaling makita ang mutya ni Lolo Simon, sila na ang kusang umaatras. Bakit ganun, Lolo Simon? Mabait ba sila kaya sila kusang umaatras? Pwede naman pala yung ganun eh. Tanong ni Eman habang hinahatid ng tanaw ang mag-inang aswang na layon sanang makapangbiktima sa lugar. Sa palagay ko, hindi sila mabait. Natakot lang yan. Takot sa kamatayan, ayaw sumugal. Kaya mas pinipiling umalis na lang. Mamili ng ibang baryo na kaya nila. Kung sa bagay, Lolo, sino ba namang maglalakas loob na lumaban sa inyo? Idagdag pa natin yung lakas ng mutya nyo. Ilang beses nang lumapat sa balat nyo yung kuko ng aswang. Pero kahit konting galos, wala namang kayo natatamo. Hindi na sinagot ni Lolo Simon ang sinabi ni Eman. Nauna na itong lumakad. Pagdating ng tahanan, dumiretso siya sa altar. Muling nagsagawa ng orasyon para sa mutya upang mapanatili ang bisa at maalagaan. Pagkatapos nun, muling kinausap ni Lolo Simon ng may kapal. Bigyan siya ng karagdagang lakas para sa mga darating na pagsubok. Hanggat nabubuhay ako, walang aswang na manggagambala dito sa baryo. Ito ang tungkulin na sinumpaan ko sa amang may likha. Kung sino man ang nais sumubok, maghihintay ako sa inyong pagdating. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento natin. Opinion ko sa kwento, palagi nakakatakas yung aswang, no? Parang yung bida natin dito, hindi ganun kahinog o hindi ganun kalakas yung mutya na hawak niya. Kasi batay sa mga kwento natin, sandali lang yan kapag magkalaban yung antingero. Saka nilalang o aswang, talaga napapatay nila kaagad kapag malalim na yung kaalaman. Saka sobrang tapang ng aswang dito. Lantaran kung mambiktima, no? Pero naganap pa rin ang pagkakataon si Lolo Simon na kumpirmahin na siya nga yung nang bibiktima. Doon lang ako medyo questionable sa mga parting ganun ng kwento. Kasi alam naman na ni Lolo Simon kung sino yung aswang Tapos hindi pa siya gumagawa kagad ng paraan. Ilang beses nakatakas yung aswang. Tapos etong si Kulas pa, pinipigilan siya kasi nga nasa ilalim ng mahika. Pero kayo ba mga kabayan, ano sa palagay nyo yung nangyari dito sa kwento natin? Sadya bang mahina lang yung tangan na hawak ni Lolo Simon? O sadyang sobrang lakas nung aswang na kalaban niya? Kasi kung sa ibang kwento natin yan, sandali lang yung aswang na yan, patay ka agad yan Sa palagay nyo mga kabayan, ano kaya nangyari sa kwento? Kayo nang bahalang humusga. Maraming salamat, paalam.